ang ampalaya. Wow! Sadya nga talagang mapait ang ampalaya. Pero paano ba kayo maggulay ng ampalaya? Ganito ang aking paggulay ng ampalaya na hindi mapait. Siguro sa paraan ng aking mga ginagawa kaya hindi mapait ang aking paggulay ng ampalaya. Ayan, hiniwan na natin ang ampalaya dito at na-ready na ang lahat ng mga gawin. Ito, ganito ang aking paghiwa. Hindi natin pinabasahin sa tadtaran. Ayan, tingnan nyo. Nakahanglang ang ampalaya at ito na. Siguro ito yung way ng aking paghiwa o gagawa ng nitong ampalaya para siguro hindi na squeeze na yung juice ng ampalaya. Ayan, ang paghiwa naman ito ganito slanting at nakahang pa rin. Pag-slice natin, ito, hindi natin slice sa board or sa chopping board. Ayan, pati na rin tayo dito or nagbiyak na rin tayo ng itlog. Ito actually medyo frozen ito yung itlog dahil yung mga may crack ng itlog ito na nasa ref natin. Kaya ito na ang ginawa nating isasahog sa ampalaya. Alright, habang nakaredy na lahat na ating gagawin, ayun, hindi sa na nating ilagay ang itlog na ito at ating lulutuin sa itlog. Ayan, isa-isa natin ito. Kayo mga idol, paano kayo maggulay ng ampalaya na hindi mapait? Kasi pag nagugulay ako ng ampalaya, hindi talaga mapait ang aking gulay. Ayan, binabati na natin ito. At yung ibang mga hindi nga kumakain ng gulay ay napapakain natin dahil talagang sadyang hindi mapait ang ating gulay na ampalaya. Ito pa, para mas masarap ay lalagyan din natin ng ligo na tayo or the sardines. Ang sardinas na ilalagay. Nagpainit na tayo dito ng mantika at nilagyan natin ang bawang at isusunod natin ang pabidabidang sibuyas. Ayan, habang minikos-mikos na natin ito para magalo-alo at maging lumabas ang aroma at ang amoy ito at ang lasa ng masarap. At isusunod natin ang kamatis. Siyempre, halo-haloin natin ito. Alright. Ayan, isusunod na natin ang ampalaya. At alam nyo ba, huwag nyo hahaluin ng haluin. Paglagay nyo ng ampalaya, ilagay nyo lang, huwag mo munang haluin at nang mailang segundo ay baliktarin. At nilagyan na nga natin ang yung log. Ayan, huwag basta-basta haluin. Ang paghalo nito yung pabaliktad lang, hindi yung hinahalo-halo talaga. Itong ginagamit dito kasi yung shansi. Ayan, lagyan natin yung sardinas para dito. Alright, binunas natin ang isang lalang sardinas para mas masarap ito. Ayan, ready na. Medyo kumapit na at nagatuyo na yung ang itlog natin. At ready na ito para tayo hanguin ito. Alright, ayan. Ayan na nga, ready na. Ayan na, ready na siya. Tingnan nyo kung anong texture nito. Huwag masyadong malata kasi lalong pumapait. Yung medium, ayan, okay na daw. Yung medium lang ang pagkaluto nito. Yung may crispiness para hindi siya mapait. Alright, ay ganyan.